naluluha ako kasi nag-slice ako ng onions. Ito po yung sibuyas ko na i-dry ko ulit guys. Ito po ang trabaho ko dito sa bundok. Ayan, ito po yung medyo dry na siya. Kasi ito, nandito noon. Ngayon, medyo dry na siya ng konti. Kaya nilagay ko sa isang tray. Para sa yan, medyo dry na siya. Ito yung bago guys. So, mag-slice po tayo kasi marami pa dito. Kasi yung gagawin ko po ito pag naging dry na siya, yung dry, i-blend ko yan po sa food processor kasi may parang mga tricks siya. Pag gagawa po ako ng salad, maglalagay po ako para masarap po yung salad. So, babalik din po ako kasi babalikan ko muna yung ibang sibuyas guys. So, ayan guys, itutuloy na po natin. I-slicing ko po yung ito po yung pagkain ng manok. Yung pagkain ng manok ko. Sa baba. Ito po kasi ilagay ko sa taas sa rooftop. Ito ay dito muna kasi mangangamoy pa. Ayan. So, hiwain ko na po itong mga ilagay ko dyan. Paano natin na yung mata ko. Dito po kung nandito ka sa bundok, mag-preserve, gagawa ng mga pickles, gagawa ng mga raisin, magbibilad ng rosemary, magbibilad ng mint, magbibilad ng mga parsley, coriander, para pagbaba sa bero, huwag na hindi nabibili sa supermarket. Pero talaga po ako, ay hindi po bumibili sa supermarket ng dry mint. Ako po ang gumagawa. Ayaw po ng abogado na bibili kami sa supermarket. Mas gusto yan yung gawa. Yung rosemary naman, marami na akong i-dry. Nandun na po sa berot. Pag bibili pa ako ng mga cucumber. Kasi, gagawa ko ng pickle. Sa baba, naghahanda na rin sila para sa winter yung asawa ng caretaker namin. Yung mga courgette, inaalis niya yung laman para yung sa stuffed courgette. Pag winter daw, ibibilan muna daw para i-impact nila. Habang mura pa yung mga courgette dito, bumili sila ng isang tray na malaki. Hindi lang 100 pesos yun. Binibigyan ako pero sabi ko wag na. Kasi meron pa naman akong courgette dito, hindi ko pa nga naibulto sa alaga ko. Ngayon yung alaga ko, invite siya sa dinner ngayon sa baba. Ako may pagkain naman ako, bigyan din ako ng courgette na stuffed courgette nung isang gabi. Masarap naman yun. Yan guys, slice ko muna lahat, then pag hiwa-hiwalay ito natin. Hindi po ganito lang. Dapat hiwa-hiwalay natin. Yan. Nakakatakot lang pag yung malapit ng yung malit na lang kasi baka mag-slip yung itong kutsilyo ay sa kamay ko pa, sa daliri ko pa. Yan. Yan guys. So, ito na naman po ay idraday ko dito muna ng kaunti, then i-aakyat ko sa rooftop. Kasi doon talaga ay sobrang init sa taas. Yung raisin ko na ay natapos ko na rin. And guys, natapos ko na pong slice. Ganito pong gagawin natin ngayon. Ganito, paghiwa-hiwalin po natin yan. Yan.
makikita ako, kung makikita ako. Hindi pa rin. So, ako mag-mop. Yan. Naluluha na po ako guys dahil tapang ko ng sibuyas na ito. Yan. So, pag gagawa po ako ng pickles, bibili pa ako ng suka. Ganyan po, oh. Yan, ganyan lang po, guys. I-ano natin, ibilad po sa araw. Diyan sa Pinas, masarap po ito pag magbilad ka ng sibuyas, pero iwan ko, mahal yata ang sibuyas kasi. Yan. Pag hiwalayin, pag hiwalayin lang po ang ganito. Para ano, yung ganyan. Parang marami ito, pero pag ano, na-dry siya, konti lang din to. Yan, ganyan po. Ihimayin lang natin ng ganyan. Matapang lang po yung amoy, kaya nandun dito sa ano, balkon. Yung ano, asawa ng caretaker namin, gumagawa rin siya ng sweet na ano, mga kamatis, mga ano, kalabasa. Yan. Yung iba medyo makapal kasi po mapuro na yung ano ko, kutsilyo. Yan. Dapat pag ano natin. Tapos na po ako. Ngayon ilabas na po natin dahil sobrang tapang po yung ano. Ayan guys, oh. Ayan, ito na po yung sibuyas na in-slice ko at ibibilad na po natin. So hanggang dito na lang po ulit. Ito po yung nabilad na ng ilang araw guys, oh. Ganyan po mag-ano, pag ano. Pero mag-dry pa ito. Magiging crunchy pa ito. At ito ay blend ko. Hintayin ko lang pong ito mabilad din. So hanggang dito na lang po ulit. Ito po si May 17 Ilocana. Please support, subscribe at pakishare na lang po ang aking mga videos. Thank you, thank you, thank you. Ayan. Maraming salamat po sa inyong suporta. Lumuluha na yung mata ko.